Sa kabila nga po mga idol ng pagiging undermanned ngayon ng lineup ng Houston Rockets sa pagkawala at pagtatamo ng injury ni Alperen Sengun, nagawa pa rin naman nga po nila na maging isa sa mga pinakamainit na koponan. Sa katunayan, maliban nga po sa pagkakaroon nila ng 6-game winning streak, nagkaroon rin naman nga sila ng 7-1 record sa kanilang last 8 games. Kaya hindi na nakapagtataka bakit isa sila sa itinuturing na best team ngayong buwan ng Marso, at bumaba na lamang nga po sa 2.5 games ang kalamangan sa kanila ng ika-10th seed na Golden State Warriors. At ang maganda pa nga po dyan, magkakaroon talaga ang Rockets ng malaking tsansa na makahabol sa play-in tournament dahil sa pagkakaroon nila ng 3 straight home games sa mga susunod na araw sa mga mahihinang kupunan kagaya ng Chicago Bulls, Utah Jazz at Portland Trail Blazers na pwede nilang samantalahin upang maipagpatuloy ang kanilang winning streak. Samantala, 2 araw ang nakararaan mula nang manalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang huling game laban sa Atlanta Hawks. Sinimulan muli ng kanilang team ang kanilang practice para paghandaan ang kanilang susunod na napakahalagang game kontra sa Philadelphia 76ers sa loob ng kanilang bahay. Dito nga, gumawa sila ng bagong game plan sa kanilang opensa at depensa na maaari nilang gamitin para hindi na sila magkaproblema pa sa kanilang susunod na laro. At isa nga sa mga nanguna dito ay ang kanilang superstar na si LeBron na nakipag-usap sa kanilang coaching staff sa pagbuo ng bagong estratehiya. Sa katunayan, pinakita pa nga po niya dito ang ilang mga bagong play na pwede nilang gamitin, kung saan kabilang nga po dyan ang sikat na triangle offense. Yes mga idol, mismong si LeBron ang nagsabi at nagsuggest na subukan ng Lakers ang ganitong klaseng opensa sa kanilang laro. Naniniwala rin naman nga ito na gagana ang triangle offense sa kanilang tatlo ni na Anthony Davis at D'Angelo Russell, since lahat rin naman sila may kaya nga magtala ng puntos sa kahit anumang parte ng court. At kapag naging epektibo ang ganitong klaseng play, maaari na nga nila itong ipagamit sa iba nilang mga manlalaro. Sa kabilang dako naman, kahit man nga po nagawa ng Golden State Warriors na maipanalo ang kanilang game kontra sa Memphis Grizzlies sa pangunguna ni na Andrew Wiggins at Jonathan Kuminga, sobrang nahirapan pa rin naman sila sa simula. Sa katunayan, may ilang mga pagkakamali pa rin naman nga silang nagawa hanggang ngayon, hindi pa rin naman nila nasusolusyonan. At isa nga dyan ay ang kanilang opensa sa kanilang backcourt. Yes mga idol, sa tuwing nag-i-struggle nga po si Stephen Curry na magtala ng puntos at sa kanyang shooting, wala na nga pong ibang player ang gumagalaw sa kanilang opensa. Kaya dahil dyan, panahon na nga upang ibalik si Klay Thompson sa kanilang starting 5. Yes mga idol, masyado na rin naman nga pong nag-i-struggle ngayon ang bagong starting shooting guard na si Brandon Podziemski, since hindi na nga ito masyadong nakakagalaw ng maayos sa opensa. Kaya mas gaganda nga daw po ang kanilang mga ginagawang play kung sa una pa lang nakuha na agad ni Klay Thompson ang kanyang rhythm sa loob ng court. So yun lamang mga idol ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching.